Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, si Tambayang Makabayan po, nagbabalik na naman po muli para po makomento po sa inyo. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, ito pong nilabas po ng balita po mga tambay. Ito po putok na po sa social media pero binalita po ng mainstream media. Ito pong nangyari na talagang yung sobra po nilang pinasasama ang EJK at talagang kahit po sa hindi na panahon, hindi na po panahon ng EJK ni dating na sinasabi pong EJK daw po ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay kinakabit pa rin po at isinasama pa sa bilang mga kabayan. Ito po ang natuklasan po at talagang buti na lang po meron tayong mga kababayan na concern po sa nangyayari po sa ating bansa. Kaya po nabuko po ang modus po na ginagawa po dahil alam naman po natin kung sino po ang mga may modus nito. Karamihan po rito baka gobyerno nangagalit sa mga Duterte, mga nagpapabagsak, siyempre kasama yata sa demolition job yan. At siyempre nahandyan pa ang grupo ng makakaliwa na galit din po sa pamilya Duterte. Dahil po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, alam naman po natin kung paano po talaga, tuldukan na halos ang grupo po ng NPA. Kaya po napakarami pong aktivista po ngayon na galit at talagang tinatamnan. Kaya ang nangyayari ginagawa po yata nila ay tanim ebidensya mga tambay kahit hindi tama ang panahon. Pakinggan po natin ang balita. Hindi tama ang petsa pero isinasama sa EJK. Ganun po sila katindi. Pero hindi naman po magtatagumpay yan. Katulad po nito, bistado po. Kaya po iimbestigahan daw po ng kapulisan, pati daw po ang fake news, mga tambay, mga fake news. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news sa social media. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, isa-isa na anyang tinutukoy ng anti-cybercrime group kung sino ang nag-post ng mga ito. Kasama din anya sa imbestigahan ng ACG at CIDG ay ang tila panloloko ng isang nanay na nakilalang si Aling Sheila sa publiko kaugnay sa pagkamatay ng kaniyang anak. Nakita si Aling Sheila sa larawan ng mga magulang ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa panahon ng Duterte administration. Ngunit nakilala si Aling Sheila ng kanyang kapitbahay at sinabing hindi mga pulis kundi mga adik ang pumatay sa anak nito noong 2024 at hindi noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po yan sa mga inimbestigahan po nila na katunayan na ibinigay na po nila sa direktor ng CIDG. Na sinasabi po nila, doon sa report po sa binanggit ninyo, yung isang picture po doon na kumakalat ay insidente na nangyari nung last year lamang po. Na ang sinasabi, di umano, na yung biktima ay pinatay ng kapwa adik po yata. Yun po yung report. Lahat po yan, kasama po sa report na nilalaman po na isusumiti ni Director ACG kay Director CIDG for his appropriate action, sir. So may tendency ba may kaharapin yung mga yung nanay ko mismo nung may hawak na placard, anong picture frame ng anak niya na namatay tapos sila? Kasama po yan sa binigay ni Director ACG po sa kanyang legal officer na magpo-confer po sa legal officer naman po na CIDG para sa mga kaukulang kaso kung may mga dapat pong kasuhan. Nakita po natin mga tambay at napakinggan. Grabe, no? Di po ba? Talagang ikinakabit pong pilit ang pagpatay po sa kanyang anak. Samantalang ang pumatay naman po ay mga adik, mga tambay. Mga adik ang pumatay. Pero ikinakabit po sa war on drugs o EJK na binibintang po nila sa dating Pangulong Duterte. Ano po ito? Pandagdag po sa tinatanim po nilang kaso na wala namang kalatoy-latoy dahil unang-una mababasura lang po. Mababasura lang naman po yan dahil saan po ba nila sinampa? Sa ICC. Wala naman pong rights sa atin yan. Hindi naman tayo miyembro niyan. Hindi naman tayo sakop niyan.
Di ba? Isampan nyo yan sa korte. Nandiyan ang korte ng Pilipinas. Nandiyan ang hukuman. Di ba? Gumagana ang ating judicial system natin. Gumagana ang Korte Suprema at ang ating mga korte. Napakarami natin piskal. Napakarami natin judge. Dadalhin nyo sa isang bansa na banyaga na sinasabi nga po dyan na mga eksperto. Yan kangaroo court. Kangaroo court. Di ba? Kung yung mga western country nga naman, di ba? Ano po ang history ng western country? Di ba binomba nilang ang Iraq? Di ba? Para kay Saddam Hussein. Di ba? Si Saddam Hussein lang po ang kukunin nila pero gaano po karami namatay sa Iraq na bombahin po nila ng western country. Di ba? Daan-daan libo po ang namatay doon. Mga kabayan, kung natatandaan nyo po. Di ba? May bata, may matanda, may buntis, sari-saring klase ng tao na Iraqi ang namatay doon. Meron po ba ron tugon ng ICC? May nabalitaan po ba tayo sa ICC na tinugunan yung Western na nagbomba ron? Sige nga, naimbestigahan po ba yung mga leader? Di ba? Dahil malalaking bansa po ang involved doon, nangunguna po ang Estados Unidos. Di ba, mga kabayan? At syempre, ano pa? Di ba? Yung nangyayari po ngayon sa Ukraine, ano po ang say ng ICC dyan? Hanggang ngayon, may gera po dyan. Di ba? At siyempre po sa Middle East. At nagtataka naman tayo sa ICC rin, mga kabayan. Pilit pong ikinakabit at dinidemanda. Pati po, ito po, mga tanim ebidensya po. Ang nangyayari po rito, tanim ebidensya. Kung titingnan po natin, bakit? 2024 po namatay. Pero isinasama mo ron sa war on drugs daw ng EJK nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Unbelievable. Di ba? Talaga pong puro planted evidence po ang nilalagay po yata nila sa dating Pangulong Duterte. At nga nakita naman po natin kung ano po yung mga isinampan nila ron sa ICC na ang Pilipinas pa nagbigay ng ebidensya raw. Di umano. Wala pa nga 50, 40 plus lang ang sinasabing na EJK daw po. Na unbelievable. Unbelievable. Paano yung nangyari? Sabi nga ng mga kabayan natin, mas marami pa raw yung pinatay ng mga terorista. Yung pinatay na terorista na yung ating mga bayaning SAP 44. Di po ba? Inubos ng mga terorista yan. Yung SAP 44. Walang EJK po yan. Wala pong EJK dyan. Ang mga human rights at ang makakaliwang grupo. At yung mga pinatay ng NPA, wala pong EJK yan. Walang EJK yan. Yung pinatay ng mga NPA sa mahabang panahon, more than 50 years. Wala pong EJK yan. Pag po ang tatanungin po natin, yung makakaliwang grupo, pagka sila po pumapatay, walang EJK, walang human rights. Lalo-lalo mga pinapatay na adik. Nakita niyo po, pinapatay ng adik, kay dating Pangulong Duterte pa rin po ikinakabit. Wala pong human rights yan. Ang kailangan lang po bigyan ng EJK ay ang dating Pangulong Duterte. Karamihan pa, may problema pa, may mga kaso. Durugista, ayaw magbagong buhay. Di ba? At napakarami po. Paano na lang po ang mga pinatay ng mga adik? Pinatay ng mga kriminal. Pinatay ng mga hold-upper. Hold-upping ka na, papatayin ka pa. Mga randing and tandem noong mga panahon na yon. Paano na yung mga pinatay na yon? Sige nga. Wala lang kwenta ang buhay nun. Wala lang kwenta ang buhay nun sa ating pamahalaan, sa ating human rights. Itong mga nakikipaglaban ng EJK, mas pinoprotektahan nila yung mga ayaw magbagong buhay at na tumatangkilik sa kasamaan. Paano na yung mga pinagpapatay ng mga adik? Di ba? Randing and tandem. Mga iskalawag na pulis. Mga narco-politics. Di ba? Mga ninja cops. Mga terorista. Di po ba? Paano na po yun? Wala po bang kwenta ang mga buhay ng mga tao na yun, mga normal? Karamihan po ng mga pinagpapatay normal na tao. Wala lang po yun sa ating gobyerno ngayon. Para po ihudas mo, ipaghudas mo ang isang dating Pangulong Duterte na gustong malinis at mabawasan ang napakalaking problema ng adiktos at krimen sa ating bayan at sinamahan pa ng isang damukal na korupsyon ng mga politiko. Di po ba?
Kaya nga po ito pong nakikita po natin. Kailangan po ito mag-ingat po. Lalo-lalo po yung kapitbahay na nag-expose. Dahil yung nag-expose pong kapitbahay, manganganib po yan dahil na-expose niya po Kasi po yan, planado na po yan Kasama na po sa pagiging nila yan. Yung meron na po kasing director yan Scripted na po kasi yung ginawa nilang yan. Dahil nasama na po yan sa mga picture at yan po ay kasama na sa listahan na malaking ebidensya po nila yan sa EJK nila. Paano po paniniwalaan ng taong bayan ngayon yan, mga kababayan, mga katambay? Paano po natin paniniwalaan yan? Sa tingin po ba natin, maniniwala tayo na lahat halos nung ipinakakalat nila na lumalabas na nagrereklamo na mga pamilya na nabiktima raw po ng EJK ng war on drugs, sa tingin nyo maniniwala pa Pilipino na merong lumalabas ngayon dyan na mga pamilya na hindi pala sa panahon ng war on drugs. Panahon pa ngayon nung nakaupo ang Pangulo na namatay nung panahon ng Pangulong Marcos na nakaupo, 2024, at biktima na ng mga adik. Wala rin konsyensya yung nanay, Walang konsyensya. Bakit kaya? Nawala yung konsyensya ng nanay dahil alam naman ng nanay kung sino pumatay sa anak niya. Bakit kaya? Dahil sa sobrang kahirapan din? Sa sobrang kahirapan at dahil napangakuan ng salapi? Kaya po yung kanyang kahihiyan ay kinain niya na. Yung natitira na lang dignidad ni nanay, yung nanay nung namatay, nawala pa dahil sa suhol. Ganun po lumabas dun Kaya po mga kabayan, talagang ang kasamaan po talaga, talagang hindi po magtatagumpay yan. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Totoo naman po yun. Kaya ito po, nakikita po natin, naglalabasan na po. Pati ang pinalalabas nila ng mga kaanak na biktima raw po ng EJK, ayan, natutuklasan po natin mga kabayan na sumasablay po sila. Mga planted po at karamihan pala ay gawa-gawa lang nila mga kabayan. Unbelievable. Talagang gamit na gamit po yata ang mga terorista ngayon. Ang mga grupo po yata ng CPP, NP, NDF ay talagang kaalyado na po yata ng gobyerno. Talagang iisa po yata ang kanilang scripted, mga tamay. Talagang planadong-planado po lahat ang galaw nila para sa pagpapabagsak yata sa mga Duterte. Demolition job ang ginagawa, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, ang napakasakit po. Buti na lang po, merong kapitbahay na nakakilala na talagang yung kapitbahay ay hindi na po nakatiis. Talagang ikaw, hindi naman namatay ang iyong anak sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Namatay yan sa panahon ni PBBM. Kung hindi ka ba naman hindot. Di ba mga kabayan? Bago po tayo magtapos, siyempre po, mag-shoutout po muna tayo. Lalo po sa mga nagbibigay po sa atin ng biyaya. Sa pangunguna po ni Kingston, 123, thank you po. At siyempre po sila Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. At siyempre po sila Jake Yahut ng 4531, Just Me Channel. Thank you po sa mga biyaya. At shoutout na rin po kay Chona Banks ng 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona, Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet na California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828 Korea. Lopez Ibina, Saitana, Japan. Librado Reyes 8529 ng California, USA. Danilo Basan Jr., Jubail, Saudi Arabia. Robert Papa, United Kingdom. At syempre po kasama na rin po sila 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa sa Pilipinas. At syempre po, sa kasulok-sulukan na rin po ng buong mundo. Shoutout po mga kababayan. Mabuhay po kayo at lagi po kayong mag-iingat at maingatan nawa. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Paalam, sa muli. Bye-bye.